So, magandang araw sa lahat, mga mag-aaral. Magandang araw din po. So, kamusta naman ang araw ninyo? Okay lang po. Okay, kung gano'n, nagagalak ako na mabuti ang inyong kalagayan. So, ngayon, nais kong tumayo ang lahat para sa aking pananamit. So, Miss Joanna, maaari mo po kayo ng pangunahan? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Sa ngalan ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming salamat, Miss Joanna. So, bago mo po ang lahat, nangyari mo po, pulutin muna ang mga kalat sa ilalim ng upuan at ayusin ang hanay ng tuyong upuan. So, maaari na po kayo umupo. Miss Erica, po na po. So wala po kong liman sa ating klase. Wala po! Okay, mahusay. So, bago ang lahat, mayroon akong tatlong paalala para tuloy-tuloy ang ating talakayan. So, narito po ang inyong tungtungin sa silid-aralan. So, basahin po ng sabay-sabay. Mga alituntunin sa silid-aralan. Sumunod sa alituntunin, higalan ang lahat. Kumilos ng may pananagutan, alamin at gawain ang malalim, panatilihin ang kaayusan at kalinisan. So, maraming salamat po. Bago tayo tumungo sa ating bagong paksa, mangyaring magbalik-aral muna po tayo. So, sino po ba ang nakakaalala sa tinalakay natin noong nakaraan? Ang ating pong nakaraang aralin ay tungkol sa sektor ng agrikultura. So, maraming salamat po. Ano nga ulit ang sektor ng agrikultura? Ang sektor ng agrikultura ito ay nagbibigay ng trabaho sa bawat tao. Kagaya ng pagsasaka, pag-aalaman, pag-aayupan at pangingisda. Dito, Miss Lito. Ang sektor ng agrikultura, siya din ang nagbibigay ng pagkain, tulad ng mga gulay, gatas, salsa, baka. Okay, maraming salamat. Mahusay, napakagaling na So, maraming salamat at dahil lubos nyo naunawaan ang ating tinalakay noong nakaraan. So, bago tayo tumungo sa ating talakayan, meron akong inahandang gawain sa inyo. Ito ay tatawagan natin Istanbul Games. So, pakibasa po ng panuto ng ating gawain. Meron akong ididikit sa pisahan ng mga sample words. Ayusin nyo ang mga sample words ayon sa pagkakasunod-sunod. Mayaring itaas lamang ang inyong kamay kung nais ninyong sumagot. Sige na po.
mo ba ni Mayla? Oh my God. Bobo. So, maraming salamat po. So, ang nakuha ninyong kasagutan, ang kasagutan ninyo ay tama. So, base sa nakita nyo or sa naayos nyo mga scrambled bird, ano kaya sa tingin nyo ang tatalakayin natin? Sige po, Ms. Naila. Base po sa aking nakita ginoon, ito po ay tungkol sa mga suliranin ng sektor ng agrikultura. Okay, mga Husay. So, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa suliranin sa sektor ng agrikultura. Wow. So, ayan. So, ang paksang tatalakayin natin po ngayon, mga mag-aaral, ay patungkol sa suliranin sa sektor ng agrikultura. Sino sa inyo ang may ideya tungkol sa suliranin sa sektor ng agrikultura? Sige po, Ms. Naila. Ito po ay tungkol sa mga suliranin na kinakaharap ng bansa pagdating sa agrikultura. Kasama dito ang pagsasaka, paningisda at pag. Narito po ang inyong layunin. So, pakibasa po ng sabay-sabay. Layunin. Sa pagkatapos na aralin ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa-isa ang mga suliranin sa sektor ng agrikultura, pagsasaka, pangingisda at paggubat. Nakakasagawa ng solusyon patungkol sa suliranin sa sektor ng agrikultura. Napakahalagahan ng mga mukhaing paraan o likas na gawain sa agrikultura. So, maraming salamat po. So, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa suliranin sa sektor ng agrikultura. So, ang sektor po ng agrikultura ay binubuo ng pagsasaka, pangisdaan, paggubat. So, sa bawat sektor ng agrikultura ay meron itong suliranin. So, una po ay ang suliranin sa pagsasaka. So, unang suliranin po, pakibasa po, Ms. Carita. Unang suliranin ng pagsasaka ay ang pagkikit ng lupang pansakaan. Ang patuloy na paglaki ng populasyon, paglawak ng panirahan, komersyo, at industriya ay nagdudulot ng pagliit ng mga takdang lupain para sa pagsasaka. So, maraming salamat po. So, nakakalungkot lang isipin, no, na kasi sa darating na panahon, lumiliit na yung mga lupang sakahan. So, imbis na ginagawa lupang sakahan yung mga agricultural land, so, ginagawa ito or tinatayuan ng mga iba't ibang establishment po. So, kaya ang nangyayari, yung mga farmers natin ay wala nang natataniman. So, ano kaya ang posibleng epekto nito sa mga magsasaka? Sige po. Nawawala ng trabaho. Magaling, pwede. Sige. Sino pa po? Nawawalan sila, ang mga magsasaka natin ay nawawalan ng kakayahan na magtanim ng mga palay at yun lang po. Okay, mahusay. So, posible nga po lumiit yung kita o yung ani ng ating mga magsasaka. So, bilang pangalawa po mga mag-aaral na suliranin sa pagsasaka ay ang kakulangan ng mga pasilidad at infrastruktura sa kabutihan. So, pakibasa po. Isa rin sa mga dapat na mabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa mga infrastrukturang magagamit ng ating mga magsasaka. So, yun nga. So, isa rin sa mga dapat na mabigyan ng atensyon ay ang kakulangan sa mga infrastruktura magamit ng ating mga magsasaka. Isa na lang dito halimbawa ay yung mga nasa kabutihan. So, kailangan nila doon
So, bilang pangatlo po, mga mag-aaral na suliranin sa pagsasaka, ay ang kakulangan ng suporta mula sa iba pang sektor. So, pakibasa po, Miss Erika. Ang pangatlo. Nakakulangan ng suporta mula sa iba pang sektor ay nagpapahina sa sektor ng agrikultura at nagpapahirap sa mga magsasaka na. So, maraming salamat po. So yun nga. So, kailangan natin magtulungan or makaagapay para makatulong tayo sa pag-unlad sa ating ekonomiya. So, bilang pang-apat na suliranin, ay ang pagbibigay prioridad sa sektor ng industriya. Sunod mga mag-aral bilang pang-apat ay isa sa mga nagpapamina sa kalagayan ng agrikultura ay kina Habito ang Biones ay ang naging prioridad ng pamahalaan sa pagbibigay ng protection sa mga favored import sa pandaigdigang pamilihan. So maraming magsasaka yung nahihirapan ng ipaglaban sa presyo sa lumang produkto na galing sa ibang bansa. Kasi kung saan meron tayo dito tinatawag na kompetensya na kung saan ang mga mamayang Pilipino ay mas tinatangkilik yung produkto na galing sa ibang bansa. So, isa ito sa mga pangunahing suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Bilang panlima, andyan yung climate change, ang patuloy na epekto ng climate change ay yung pag nakakapekto sa bansa, lalo-lalo na sa mga magsasaka. Na kung saan nakakalungkot lang isipin mo na kasi na lubang naapektuhan ng ating mga pananim o ang pananim ng mga magsasaka, isa na lamang dito ay ang nasisirang mga palayan. So yun po yung mga ilang suliranin sa pagsasaka. So, lumako naman po tayo sa suliranin sa pangisdaan. So, bilang pangunang suliranin ay ang papanirang operasyon ng malaking komersyal na mangingisda na mula sa Latin Balitaw et al. Noong 2012, ang malalaki at komersyal na barko na ginagamit sa paghuli ng mga isda ay nakaka-apekto at nakakasira sa mga corals. Kasi, kumbaga, sa pamamagitan ng paggamit ng mga malalaking lambat ay pati yung mga maliliit na isda ay nahuhuli. Imbis na lumaki, hinuhuli nila. And also, nasisira din ang mga bahay ng mga isda. So, bilang pangalawa, ang sipikto ng populasyon sa pangisdaan. So, Miss Rubis, ibasa mo ako ng pangalawa. Sige po. Epekto ng polusyon sa pangisdaan. Binanggit din sa aklat ni Balitaw et al. Noong 2012 ang patuloy na pagkasira ng Laguna de Bay at Manila Bay dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. So, maraming salamat po So, isa na natin halimbawa dyan, kaya ang pagkasira ng Laguna de Bay sa Manila. Okay. So, dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan na kung saan ang mga dumi nila ay doon. Bay at Manila Bay dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan, agrikultura at industriya. So, maraming salamat po So, isa na natin halimbawa dyan, kaya ang pagkasira ng Laguna de Bay sa Manila. Okay. So, dahil sa mga polusyon na nagmumula sa mga tahanan na kung saan ang mga dumi nila ay doon nila tinatapon sa tubig o doon sa tubig. So, yun po. So, bilang sunod na ang pangatlo ay lumalaking polusyon sa bansa. So, ang patuloy na
lamang likas sa kabuuan. And bilang pangapat naman po, hirapan sa amin ng mga mangisda, ang mga mangisda ay isa sa may pinakamababang sahod, no, na natatanggap sa ating bansa. Dahil dito, sila ay nabibilang sa mga pangkat na ikaw sa buhay. So, yun po ang mga kabilang sa suliranin sa pag-isipan. So, dumako naman po tayo sa suliranin sa pagbubat. So, bilang mo muna ang suliranin, pakibasa po. Mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na ang nanakot na ubatan. Malawakan ang paggamit sa ating mga likas na yaman, mabilis na nauubos ito dahil sa mga pangangailangan sa mga hilaw na sakap o produksyon tulad ng mga nitroso at mineral. Okay, magaling. So, yun nga, dahil na may mga pagkakataon na ginagamit natin ito for commercial purpose. So, pinapapukul natin yung mga kahoy o yung mga puno at malaki naman yung epekto natin dito. Isa na lang dito ay pag-landslide sa So, dumako na po tayo sa ating gawain. So, dumako na po tayo sa pagkatang gawain. So, pakibasa po ng sabay-sabay ang ating panuto. Panuto, hatiin ko ang kasal sa tatlong grupo at bawat grupo magtatala ng leader. Ang bawat grupo ay mag-iisip ng mga posibleng solusyon sa isang partikular na suliranin sa sektor na agrikultura, pagsasaka, pangangihisa at pagbubat. Bubunot ang leader ng numero kung alin sa mga suliranin sa sektor ng agrikultura ang kanilang gagawa ng solusyon. Bibigyan ng 3 minuto bawat pangkat upang maghanda at naman para ipakita ang kanilang mga solusyon sa So, klase. maraming salamat po. So, ang unang pangkat, sa pangalawang pangkat naman, so, bibigyan ko lamang po kayo ng 3 minuto para sa GDC. So, sige po. Pangkat isa. Ang nakuha ko po ay ang pagsasaka. So, ang nakuha ko na solusyon ay ang maglunsad ng mga libreng pagsasanay at seminar para sa mga magsasaka ukol sa makabagong teknolohiya at sustainable farming. Okay. Maraming salamat po. So, sunod pong pangkat. Ang napunta naman po sa akin ay ang pangisdaan.
Tama. So, dumako na tayo sa ating maikling pagsusulit. So, pakibasa po ang ay. So, piliin ng titik ng tamang sagot at isulat sa salutang. So, number 1, sinasabing malaking bahagdan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa probinsya, ang